The more pala guys na tumatakbo ang edad ng isang bata o 1 year o 2 years mo sa bago mo sa pabinyagan, ibig sabihin pala nun, ang kasalanan niya nandun pa, yung malang sala ng mga ating kaninunuan noon kay Adan at Eva hanggat hindi siya nabinyagan, no? Kaya napakagandang aral ng ating inang simbahan talaga na 2 taon siya nandun yung mana ng sala, no? Kapag mayroon tayo niyan, pag namatay kasi tayo niyan, nako, delikado. Welcome po sa ating talakayan sa gabing ito. Ako yung lingkod, si Brother Jonathan TV Vlogs. Huwag po kayo sana magsawa sa ating talakayan ngayon. Ito ay nagbibigay ng ating inspirasyon sa araw-araw nating pamumuhay at nagbibigay guidance po sa ating lahat, no? Sa ating, lalo na po sa ating spiritual life. No, huwag niyo po kalimutan mga kakuya, mag-subscribe and click notification bell and share na rin at mag-like sa ating YouTube channel. No, huwag niyo rin po kalimutan ang sa aking Jonathan TV Vlogs official sa FB feeds, no? So bago po ang lahat, dadako po na tayo dito sa ating panalangin, no? Dito manalangin muna tayo at hingi ng gabay sa ating kataas-taasan. Lord Jesus, I ask you to protect my family, kay Ravril, kay Ravril, Kisaniri, kay Rami, Isa, from sickness, from all harm, and from accidents. If any of us has been subjected to any curses, excels, or spells, I declare these curses, excel, or spells null and void in the name of Jesus Christ. If any evil spirits has been sent against us, I decommission you in the name of Jesus Christ, and I send you to Jesus to deal with us heaven. Then, Lord, I ask you to send your holy angels to guard and protect all of us. Amen. In the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit. Amen. Sa ating talakayan ngayon, magandang hapon at gabi o saan kayo nagtungo sa gabing ito. Nawa magandang gabi sa inyong lahat. Bago po tayong lahat, nawa napakasimpa po tayo mga kakuya, no? Sa araw na ito, nakapag-receive po tayo ng Body of Christ. Napakahalaga po sa isang pamilya na sama-sama at manalangin at nagpasalamat sa banal na misa, no? Iyon po ang araw na dapat natin alahanin o pagsampa, no, sa ating kamalmahalang Diyos. Kapag hindi na po tayo nagsisimba, ibig sabihin wala na po tayong Diyos sa ating buhay. Kumbaga, Diyos na ang ating mga sarili. Halaga po magsimba, kaya palagi ko itong pinapromote itong cares, no? Confession, Adoration, Holy Rosary, Eucharist, and Sacramentals. Bago na po tayo dadako sa ating talakayan ngayon, napakahalaga, no? Ang ating topic ngayon ay 7 capital sin, no? At high ranking pangalanan din natin, mga high ranking na mga fallen angel, kung sino-sino ito ang nagdadala nito, no? Guys, yung cares nga na palagi ko talagang inuulit-ulit dito sa aking programa, no? Kaya palagi tayong nasa state of grace palagi, kasapagkat hindi po natin alam kung kailan tayo kukunin ng mahal na Panginoon, no? Lagi po tayong handa, no? Kaya nakakalungkot lang mga kakuya, marami po ang mga binyagang Kristiyano na hindi lubos nakaunawa sa mga ganitong aral, no? Sapagkat marami na po sila na hindi na po talaga nagsisimba, nakalimot na sa Panginoon Diyos na sa araw ng linggo ay para dapat sa Kanya. Magbigay lang po ako ng kaunting analogy dito para mas maintindihan po natin, no? May isang lolo at naghihintay po siya ng isang boss, no? Ang daladala niyang pera is 200, no? Ngayon, may napadaan ako at humingi ako sa kanya, "Lolo, pwede po ba humingi ako ng 100 para po makauwi ako at pamasahe ko po pauwi?" Anong ginawa po ng lolo? Ay, binigyan po niya ako, no? Yun ang good news, binigyan niya po ako ng 100. It means magkano na lang po ang natira sa kanyang pera, no? So dito napapasok magkano na lang po ang natira sa kanyang pera, no? Ngayon, 100 na lang po ang kanyang pera natitira para po sa sakto sanang pamasahe niya pauwi. Ngayon, kinukuha ko ulit ang kanyang pera na 100 at ano nang mangyayari?
no? Kinuha, ninakaw ko yung 100 niya. Ano na mangyayari sa may-ari at ako, no? Anong mangyayari sa may-ari? Magagalit ba siya sa akin? Siyempre, magagalit po siya sa akin, no? Sapagkat ay kinuha ko na ang lahat na ay para sa kanya dapat yung 100, no? So, ano bang ibig sabihin dito na binigay ko na perspective dito? So, kung iugnay po natin sa ating pananampalataya, mga kakuya, na sana maintindihan po natin ito, no? Basic lang po ito ang aking ituturo. So, nagbigay ang Diyos ng 7 araw para po tayo ay maghanap buhay sa ating pamilya, sa ating hanap buhay, no? Araw-araw, no? Ngayon, sa 7 araw, kumuha ang Diyos ng 1 araw, hindi nga 1 araw Ito ay minuto la, 1 oras lang, no? Di nga abot ng 1 oras pag nandun ka sa Holy Mass no? Makaramihan yan talaga 1 oras talaga, yun, karamihan. Sabihin natin 1 oras, no? Hindi abot ng 1 araw pag magsimba ka, mag-receive ng pagpasalamat at sa Kanya, sa ating mahal na Panginoong Hesukristo, no? Magpasalamat tayo sa mahal na may kapal, no? So, ano ang mangyayari kapag kinuha mo pa yung 1 araw at itinerbaho siya at hindi ka nagsamba? Sa 7 araw na yun, hindi ka napagsamba. Anong mangyayari sa iyo at sa Diyos? No? So, ang mangyayari, talagang magtampo ang Diyos sa iyo. At parang, kumbaga, yun nga ang sinasabi ko kanina, may topic po tayo niyan, mga kakuya, no? Kung ano bang mga hindi lang yun sa Diyos-Diyosan na mga imahen o rebulto. Dito, pasok dito ang Diyos-Diyosan, no? Kumbaga, ang Diyos-Diyosan mo yung sarili mo na lang, wala ka nang pakialam sa yung spiritual, no? So, dito, anong mangyayari? Kinuha mo na ang 1 araw para dapat sa Diyos, dapat magsampa ka sa araw na iyon, no? Walang problema kung unahin, dapat unahin mo sa araw ng linggo talaga, no? Kung emergency talaga, kung ano ka, pilay o di ka talaga makapagsimba, yun ay mayroong tinatawag na mga minister, yun ay anointing of the sick, no? Kahit wala ka sa simbahan, ay dadalhin ka ng body of Christ diyan sa pamamahay mo at tumawag ka ng pare para may magsubo sa iyo ng body of Christ. Yan, napakagandahan talaga ng banal na katuruan ng ating Santa Iglesia, no? Talagang dito itinuturuan tayo kung paano tayo maging matuwid, paano tayo mapabanal, no? At sa dito sa lupang ibabaw nito, napakaraming tentasyon, no? Dito nga tatalakayin natin ngayon itong 7 capital sins, no? Kaya delikado, kaya magsuri po tayo, manakalungkot talaga, no? Sa dati ganyan din kasi ako, dati paglinggo, ang akala ko dati ay okay na pag inalagaan ko yung pamilya ko, mag-remit ako sa asawa ko ng pira, okay na, wala na akong pakialam, no? Pero mayroon pala tayong obligasyon, mga kakuya, huwag natin kalimutan, ang Diyos ang may likha at may gawa ng lahat. Hangin, lahat ng nilalang, siya ang may likha, siya ang may source ng lahat, pati ang buhay natin. Kaya nga sa 1 araw nito, dapat magpasalamat talaga tayo. Meron naman mga pilosopo na nagsasabi, hindi na ako magsisimba, hindi naman ako makalimot, nagpe-pray naman ako sa Kanya, no? Mali po yun, hindi po turo ng inang simbahan nyo. The more ka na hindi ka pa nakapagsimba, no? Sa tuwing linggo, the more ka nakalimot sa Kanya, no? Kasi wala dyan ang presensya sa iyong bahay, no? Matagpuan mo ang presensya ni Kristo sa banal na Eucharistia. Doon mo siya matatanggap at marireceive. Wala dyan sa bahay mo. Wala dyan. Kaya mali po yung ang turo na mga ganyan. Turo po ng demonyo yun, mga pulin angel na bulong-bulong sa iyo na mga ganong turo. Dapat alamin natin ang turo ng ating inang simbahan sapagkat siya ang haligi at suhay ng katotohanan, no? Kaya para hindi po tayo maligaw. So, inuulit ko, kinuha ko yung 100 ng mama o yung matanda, no? Wala na siyang natira dahil kinuha ko na anong mangyayari sa isang mama na iyon ay magagalit po. Sapagkat kinuha ko ng lahat na dapat may 100 pa siya na para sa kanya dapat. Ganun po yung ating pananampalataya na nakalimot na tayo magsimba, busy tayo sa opisina, busy tayo sa trabaho, maraming busy tayo sa pag-alaga ng mga anak, busy sa kahanap buhay, busy sa kakainom, busy ng maraming iba, no? Yan ay may topic tayo diyan, guys. Diyan ay pasok po ang Diyos-Diyosan, no, sa ating sarili. Meron din palang Diyos-Diyosan parte sa ating sarili. Hindi lang po doon pala sa mga images, no? Yan, tatalakayin po natin yan bukas, ang maganda yung panahon, no? So dito dako na po tayo, mga kakuya, no? Inuulit ko, cares para matanggal lahat yan.
kung sakaling 10 taon ka na hindi nakapagsimba, lapit ka ng confession, pagsisihan mo lahat at magbagong buhay. Itutuwid mo dandahan ang iyong pamumuhay, no? At ang Diyos ang nagsasabi, kahit gaano daw kaitim ng iyong kasalanan, kahit gaano kaitim, no? Kahit ikumpara mo anong itim-itim na yan, pero kaya niyang paputiin parang nibe. Yun ang pangako ng Diyos sa atin, no? Kaya napakaganda talaga yun. Kaya may sacraments tayo ng confession. Lapit po tayo para maibalik tayo sa Diyos, no? So muli, dako na po tayo. Naparami po ako ng sabi. So dako na po tayo dito sa 7 capital sin. Dito, paano mawala kuya ang sala, no? Habang sinilang tayo sa mundong ito, no, may kasalanan na tayo. Ito ay salang mana, no, doon sa kay Adan at Eva. Wala pa din. Ito ay manang sala. Mayroon tayong manang sala doon sa ating mga kinununuan, no, kay Adan at Eva. So paano ito mawala? Itong sala nito habang niluwal tayo sa mundong ibabaw nito, nabuhay tayo, pinanganak tayo, no? Dito ay sa pamagitan ng binyag. Dito ay talagang nawawala yung manang sala, no? Dito na yung mamawala na yung manang sala dahil binihisan na tayo ng puting-puti, no? Ito ay sacraments, no? Confession. Dito ay binigay sa atin ng Panginoong Hesukristo. Sa mga ibang sekta, wala po sila nito. Pero sa atin, mayroon po tayo. Napakaganda ng aral ng Santa Iglesia, no? Kung sakaling mag-aaral kayo, talagang parang ginto. Ito na kumikinang-kinang hanggang sa mag-aaral at magpalalim kayo ng pananampalataya bilang Kristiyano. Ito ay talagang parang ginto, hindi lang parang gintong-ginto talaga, no? Sinasabi ko sa inyo, napakagandang aral ito kapag spiritual life na ang ating pag-uusapan, no? So dito, paano mawala ang binyag? Sala sa pamagitan po ng binyag, no? Dito nang papasok ito yung mga ginagawa na natin sa habang palaki ng palaki tayo. Ay siyempre, nandoon na yung mga masturbation, nandoon na yung mga galit, ito na yung civil, capital sin, pride, angkir, loss, greed, gluttony, sloth, and envy. Ito na, papasok na habang lumalaki tayo. Ngayon, kuya, paano naman yan para maalis yung kasalanan? Kasi tumatanda po tayo habang dito sa mundong ginagalawan natin, no? So, dito papasok ang confession. No? Ito ay sacraments din, no, ng ating inang simbahan na binigay sa atin ng Panginoong Hesukristo, no? Kumpisal. Lapit po tayo para maging konektado ulit tayo sa Diyos, no? Yun ang sinasabi ko kanina, na gaano kaitim ng ating mga kasalanan, nagawa sa ating mga kapwa, at sundin mo lang itong 7 virtues, no? The Catholic Church. Ito, mamaya sasabihin ko ano ito, no? So guys, dito mabasa rin dito sa Salmo 38 verse 3, no? So, yun nga, paano mawala ang sala habang isinilang tayo sa mundo. Ito ay sa pamagitan ng binyag. Nakakalungkot din kasi hindi talaga maiwasan ito. Kahit ako, tinatamaan din talaga ako dito. Dapat mawala din talaga, mawala ito sa atin, no? Yung bang magbinyag, naghihintay ka ng pira para paghahanda sa binyag, yun ang sakit ng ating mga manampalataya na hindi lubos talaga nakaunawa. Ako dati, biktima din talaga ako nito dati. Hindi ako pwede, kailangan pag-ipunan ko, no? So, the more pala guys na tumatakbo ang edad ng isang bata o 1 year o 2 years mo bago mo sa pabinyagan, ibig sabihin pala nun, ang kasalanan niya nandun pa, yung malang sala ng mga ating kaninunuan noon kay Adan at Eva hanggat hindi siya nabinyagan, no? Kaya napakagandang aral ng ating inang simbahan talaga na 2 taon siya nandun yung mana ng sala, no? Kapag mayroon tayo niyan, pag namatay kasi tayo niyan, ako delikado. Kumbaga, simpa ko, no, mayroong ganyan na kinukuha, baby pa lang, hindi na binyagan, no? Ay, mayroon pa silang manang sala, no? Talagang ang Diyos na rin ang mag-uhusga doon. Pero yun ay mali yung mga ganun. Inaantay si Ninong doon sa ibang bansa dahil nag-sponsor ng mga litson, baboy, no? Sus, wag nyo lang antayin, guys. Dahil delikado, kailang binyagan nyo na agad, no? Kahit 1 month siguro, pwede na, binyagan agad. Kahit walang handa o ano, kasi hindi naman sa handa napabanal yung bata. Doon sa sacraments na binyagan siya, hindi doon sa handa. Kasi hindi naman nagdadala sa kanya ng kabanalan. Yung sacraments na tatanggapin niya, yung baptism. No? Dapat alam po natin yan, mga kakuya. No? Dapat alam po natin yan. No? So, naparami po ako ng kwento. No? Napakaganda talaga magkwento tungkol sa ating pananampalataya. No? Lalo na po
sa ating kakulangan, no? Nakalimutan ko lang yung verse talaga sa Bible, yung kakulangan daw sa kaalaman ay talagang, lalo na pa sa pananampalataya, ay delikado, no? Ay si-search ko yung kung anong verse yun sa Bible verse. Meron yun sa Bible verse, yung kulang sa kaalaman. Yun nga, na kulang sa kaalaman ay delikado talaga, peligroso yung kumbaga, no? So dito, dadako po na tayo dito sa unang sin, capital sin, no?